Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ika-22 ng Hulyo. At sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang marahil isa sa pinakasikat na santo. At ito ay walang iba kung hindi si Maria Magdalena. Bakit po? Nasabi ko na isa siya sa pinakasikat na santo sapagkat kahit ang mga awit ay kilalang kilala siya. Si Maria Magdalena na sinasabi nila na babaeng mababa ang lipad. Pero wag po kayong mag-alala. Ipapakilala ko muli sa inyo si Maria Magdalena sapagkat marahil maling-mali ang pagkakakilala ng marami sa kanya. Pero bago po yan, hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ang ating mabuting balita. Ito po ay hango mula kay San Juan, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 2, 11 hanggang 18. Maagang maaga si Maria Magdalena ay pumunta doon sa pinaglibingan ni Jesus. Sapagkat alam niya, Biyernes nung ito ay namatay, hindi kaagad nila naiayos ng mabuti ang labi ni Jesus sapagkat aabutin sila ng panahon ng Sabat. Kaya maagang-maaga nagpunta siya doon at nakita nila, wala doon si Jesus. Kaya nagmamadali siya. Pumunta siya kina Pedro at sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. At pagpunta niya doon, may nakita siya na para bang dalawang anghel. At siya'y umiiyak. At biglang sinabi sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Ang sabi niya, "Ginoo, kung saan man po ninyo dinala ang bangkay ni Jesus, hayaan niyo pong kunin ko." Akala niya ito'y gardener. Kaya nang mapakinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Maria." At ang sabi niya, "Rabboni, ikaw po ba yan?" O ibig sabihin, guro, sapagkat kilala niya ang tinig ni Jesus. At sinabi niya, lalapit sana si Maria Magdalena. At ang sinabi ni Jesus, "Huwag mo ka munang lumapit sa akin, sapagkat ako hindi pa nakakabalik sa aking ama." At kaya ang sabi niya, nang si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. Mga kapatid, unang-una sa ating pagninilay ngayong araw na ito, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, marahil kilala natin si Maria Magdalena, pero hindi natin lubos na kilala. O baka nga, mali ang pagkakakilala natin sa kanya. Tandaan po ninyo ito. Si Maria Magdalena, kilala natin bilang isang babaeng mababa ang lupad. O tinaguri ang the prostitute. Pero mga kapatid, maling-mali. Sapagkat Mary Magdalene was never a prostitute. Hindi prostitute si Maria Magdalena. At hindi rin siya yung babae na tinaguri ang natagpuan na nakikiapig. Mali sapagkat sa mabuting balita ayon kay San Juan, hindi naman po yung binigyan ng pangalan. Bagamat lagi nating ina-associate ito kay Maria Magdalena. Sino si Maria Magdalena na nakilala natin? Siya itinaguri ang the apostles to the apostles. Sapagkat sa kanya nagpakita si Jesus na muling nabuhay at siya ang sinugo ni Kristo upang ipaabot ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At si Maria Magdalena, siya yung babae na pinagaling ni Jesus na inaalihan ng 7 demonyo. At siya yung babae na lumuluha at naglagay ng pabango sa paa ni Jesus. Mga kapatid, dito natin makikita kung gaano kahalaga itong naging role ni Maria Magdalena. In fact, may mga nagdududa pa nga sa kanya. May mga nobela na nagsasabi na siya daw ay naging chicks ni Jesus. Maling-mali po yan. Huwag tayong magpapadala sa ganong maling turo. Sapagkat sinisira natin hindi lamang ang imahe ni Maria Magdalena, kundi ang imahen ng ating Panginoong Kristo. Maganda pong matutunan natin kung paano siya ay nag-react sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanggap niya sa kanyang sarili na si Jesus ay namatay. In fact, hindi niya akalain na si Jesus ay muling mabubuhay. Sapagkat bagamat si Jesus ay namatay, nanatili siyang tapat dito. Hindi siya natakot, nakatulad ng mga alagad. Hindi siya nangamba na baka siya ang sumunod na patay ng mga kaaway ni Jesus. Manapaynaan doon ang kanyang kagustuhan na mapaglingkuran pa rin si Jesus hanggang kamatayan. Bakit? Sapagkat naniniwala siya sa turo ni Jesus na siya ang buhay at muling pagkabuhay. Hindi man niya nauunawaan kung paano si Jesus ay muling mabubuhay, pero naniwala siya sa salita ni Jesus. Kaya naman, hindi siya natakot. Naging magandang halimbawa siya sa mga unang Kristiyano kung paano dapat tayo magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok, kung paano dapat tayo hindi magpagapi sa takot. At ang mga alagad na kanyang pinagbalitaan ng mabuting balita ay nabuhayan dahil sa mabuting balita na kanyang dinala. Ang kanyang nawika,
nakita ko ang Panginoon. Sino nga ba ang hindi na matatakot? Sino nga ba ang hindi lalakas ang loob? Sino ang hindi magiging mabuting tagapagdala ng balita kung natuklasan mo, nakita mo, nasaksihan mo ang ating Panginoong Diyos? Tayo po rin mga kapatid sa buhay natin, nakita, nasaksihan, naramdaman natin ang Diyos sa buhay natin. Sana katulad ni Maria Magdalena, maipahayag natin sa mundo, nakita ko ang Panginoon. At ako po, bilang pari, kaya ko pong sabihin sa inyo, nakita ko ang Panginoon. Marahil nagpakita sa akin, hindi sa katulad ng pagpapakita sa mga banal at sa mga santo, kundi nakita ko ang Panginoong Diyos sa banal na Eucharistia. Sa pangaraw-araw na buhay ko, kung paano ako'y kanyang ginagabayan, kung paano ako'y kanyang tinutulungan bilang pari, sa kabila na aking pagiging makasalanan. Si Maria Magdalena, oo, makasalanan siya. Pero siya na tunay na nagmahal sa Diyos, sinuklian ang kanyang pagmamahal ng Diyos mismo sa pagbibigay sa kanya ng isang malaking biyaya na maging tagapagbalita, unang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga pag-uusig sa atin, sa gitna ng mga agam-agam, sana'y maipahayag palagi natin, nakita ko ang Panginoong Diyos. Kung nakita mo si Kristo, naramdaman mo si Kristo, ipahayag mo ang kanyang muling pagkabuhay. Magandang araw at pagpalain kayo ng Diyos.